sa isang liblib na baryo sa Bicol, kung saan ang mga gabi ay mahaba at ang hangin ay laging may dalang amoy ng lupa at asin mula sa dagat. May nakatirang isang lalaking kilala ng lahat bilang tahimik, ngunit mapagkakatiwalaan, si Mateo. Siya ang nag-iisang embalsamador sa buong baryo at karatig lugar. Kapag may namamatay, kahit anong oras pa iyan, siguradong darating si Mateo, dala ang kanyang itim na bag at malamig na mga kamay. Mahigit 20 taon na siyang nag-eembalsamo. Kilala siya bilang maingat, malinis at propesyonal. Hindi siya madaldal, hindi rin palabiro. Ngunit palagi siyang magalang. Kapag tapos na ang kanyang trabaho, para bang payapa ang mukha ng patay, tila handang humimlay ng walang bigat sa dibdib. Dahil dito, mataas ang tiwala ng mga tao sa kanya. Mag-isa lamang namumuhay si Mateo sa baryo. Ayon sa kanya, ang kanyang pamilya ay nasa ibang probinsya pa, malayo at bihira niyang mabisita. Walang asawang naghihintay, walang anak na naglalaro sa bakuran. Isang maliit na bahay na kahoy sa gilid ng niyugan ang kanyang tirahan. Tuwing gabi, iisang ilaw lamang ang nakasindi. At tuwing may dadaan sa harap ng kanyang bahay, laging may kakaibang lamig sa hangin. Ngunit ang hindi alam ng mga tao, at kailanman ay hindi nila pinaghinalaan, si Mateo ay hindi isang ordinaryong tao. Isa siyang aswang. Hindi siya tulad ng mga aswang sa mga kwento. Hindi siya nagiging hayop sa gabi. Hindi siya lumilipad at hindi siya umaatake ng mga buhay. Ang kanyang gutom ay mas tahimik, mas lihim, at mas marumi sa paningin ng mundo. Ang kanyang kinakain ay ang laman loob ng mga patay. Sa tuwing may iniuuwi siyang bangkay mula sa punerarya, ginagawa niya ang lahat ayon sa tamang proseso. Ngunit kapag tapos na ang imbalsamo at wala ng ibang taong nakatingin, maingat niyang inaalis ang ilang bahagi ng laman loob. Ang atay, ang bituka, minsan ang puso. Hindi lahat. Sapat lamang para mabusog. Sa kanyang kusina, may isang lumang kalan at isang palayok na hindi niya kailanman ginagamit sa harap ng iba. Doon niya niluluto ang kanyang pagkain. Walang asin, walang pampalasa. Ganoon niya gusto. Ganoon din siya pinalaki. Hindi niya pinapatay ang mga taong kanyang kinakain. Sa sarili niyang isipan, wala siyang ginagawang masama. Patay na ang mga ito. Hindi na nila mararamdaman. At kung tutuusin, mas malinis pa nga ang kanyang ginagawa kaysa sa ibang aswang na pumapatay ng bata at buntis. Ito ang kasinungalingang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Sa mga gabing tahimik, minsan ay naaalala niya ang kanyang pagkabata. Isang maliit na baryo rin, ngunit mas madilim ang mga alaala. Doon niya natutunan ang tunay na anyo ng kanilang lahi. Doon niya nakilala ang kanyang kapatid na babae, si Rosa. Si Rosa ang kabaligtaran niya. Kung si Mateo ay tahimik at maingat, si Rosa ay palangiti, madaldal, at may kakaibang tapang. Pareho silang aswang, ngunit magkaiba ang paraan ng pamumuhay. Si Rosa ay hindi kontento sa mga patay. Mas gusto niya ang sariwa. Mas gusto niya ang buhay. Dahil dito, naghiwalay ang kanilang landas. Umalis si Mateo upang mamuhay ng tahimik at lihim. Si Rosa naman ay nanatili, nagpalipat-lipat ng lugar, laging hinahabol ng tsismis at takot. Lumipas ang mga taon. Tahimik ang buhay ni Mateo sa Bicol hanggang sa isang gabing umulan ng malakas. May dumating na bangkay sa punerarya bandang hating gabi. Babae, hindi na bata, ngunit hindi rin matanda. Ayon sa mga nagdala, pinatay daw ng mga tao sa isang liblib na sitio. Pinagkamalan o nalaman na aswang. Nang buksan ni Mateo ang supot at makita ang mukha ng bangkay, parang tumigil ang mundo. Hindi siya nagkamali. Kahit mamaputla na ang balat, kahit may pasa at sugat sa leeg at dibdib, kahit wala ng buhay ang mga mata. Si Rosa iyon. Nanginig ang kanyang mga kamay.
Hindi siya nakahinga ng ilang segundo. Lahat ng ingay sa paligid ay nawala. Tanging ang tibok ng kanyang sariling puso ang naririnig niya. Dahan-dahan niyang hinaplos ang noo ng kapatid. Bakit ka nandito? Habang inaalis niya ang damit ng bangkay upang simulan ang embalsamo, nakita niya ang mas malalang sugat, mga hiwa ng bolo, mga paso ng sulo, mga bakas ng tali sa pulso. Hindi ito simpleng pagpatay, ito ay pagpapahirap. Sa bulsa ng damit ni Rosa, may nakita siyang maliit na papel, basang-basa ng ulan, ngunit mababasa pa rin. Mateo, pupuntahan kita. Hindi ko na kaya. Hinahabol na nila ako. Kailangan kita. Parang may pumutok sa dibdib ni Mateo. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, umiyak siya. Tinapos niya ang embalsamo ng may kakaibang pag-iingat. Hindi siya kumuha ng laman loob. Hindi niya magawa. Sa halip, binalot niya ang katawan ng kapatid na parang pinoprotektahan. Ngunit sa loob niya, may isang bagay na nagising. Isang galit na matagal niyang ikinulong. Kinabukasan, tahimik niyang sinimulan ang paghahanap. Hindi siya nagtanong ng direkta. Nakinig lamang siya. Sa mga bulungan sa tindahan, sa mga usapan ng mga lasing, sa mga kwento ng mga batang takot na takot. Nalaman niya ang mga pangalan, 7 lalaki. Mga magsasaka, mangingisda, at isang barangay tanod. Pinagkaisahan si Rosa. Tinawag siyang halimaw, sinunog ang bahay na tinutuluyan, hinabol hanggang sa gubat. At nang mahuli, walang awa. Sa unang gabi kumilos na si Mateo at isa muna kung kanyang puntirya. Tahimik siya sa dilim. Kinaumagahan natagpuan ang isang katawan, wala ng buhay at walang lamang loob. Isa-isa niyang sinundan ang 7 pangalan. Hindi siya nagmadali. Gusto niyang malasap nila ang takot, ang pakiramdam ng hinahabol sa dilim. Ang bawat hiyaw, bawat luha, bawat pagsusumamo ay parang musikang nagpapalakas sa kanyang katawan. Ngunit sa bawat kain, sa bawat patak ng dugo, mas lalo siyang nauupo sa loob. Hindi siya nasiyahan. Walang sapat na ganti ang kayang tumbasan ang pagkamatay ni Rosa. Ang huling lalaki ang kanyang pinatay. Umupo si Mateo sa tabi ng bangkay. Nanginginig, basang-basa ng dugo. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang pagod na siya. Pagod na sa gutom, pagod na sa pagtatago, pagod na sa pagiging halimaw sa isang mundong ayaw umunawa. Kinabukasan, natagpuan ng mga tao ang kanyang bahay na bukas ang pinto. Sa loob nandoon si Mateo, nakahiga sa sahig, payapa ang mukha, parang isang bangkay na siya mismo ang nag-embalsamo. Sa tabi niya, may kutsilyong nakatusok sa dibdib. Walang nakakaalam ng buong katotohanan dahil may mga aswang na hindi pumapatay ng buhay, ngunit binubuhay ng patay. At may mga halimaw na natutong magmahal, ngunit hindi kailanman pinatawad ng mundo. Isang malaking shoutout sa mga taga-subaybay, Maria Lourdes, Curilen Ramos from Pampanga, kay Oscar Padro, Carmela Libao, at kay Miss Rowena Pagiwa from Panginay, Balagtas, Bulacan. Salamat po.